Ito naman ang sagot ng Malacanang. Ito naman ang sagot ng Malacanang sa kanyang mga sinabi. Pasok, Claire Castro, putang ina, huwag ka magpapatalo, pares kayong baliw. Kailangan mas baliw ka. Huwag magpaka-plastic. Yan ang mensahe ng palasyo kay Senator Amy Marcos matapos ang paninisi niya sa Malacanang sa pagkakasakit ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang video, sinabi ni Senator Amy na nagkakasakit si Pangulong Marcos dahil wala nang nag-aalaga sa kanya. Sa dinami-dami raw ng nakapaligid sa Pangulo sa palasyo, sino raw ba ang umaasikaso sa kanya? Buwelta naman ni Palace Press Officer. Wag nating gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Wag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Palasyo. Anong payo? Ganito yan, Claire. Sinabi ni Amy na si Bongbong wala nag-aalaga. Siguro baka hindi naliligo ang bantot. Kaya wala nag-aalaga kasi pag tinignan mo talaga si Bongbong, mukhang amoy gingivitis na eh. Pag tinignan mo talaga itsura niya, mukhang inaagnas na eh. Yung mga ganyan, puta, hindi nakaaya-aya amoy niyan. O kaya siguro wala na nag-aalaga dyan. Pero sana, ang sinabi mo na lang dito, ay hindi po pwedeng sabihin ni Amy na wala nag-aalaga sa Pangulo. Kasi Pangulo yan, may PSG yan eh. May PSG yan. Meron yan na personal na mga nurses. Meron yan mga doktor na nakapalibot sa kanya. And of all people, ikaw yung nakakaalam na dito sa Malacanang, kompleto dito. So wag mo sabihin na wala nag-aalaga dyan. Besides, hindi naman alagain ang Pangulo. Ang Pangulo ang nag-aalaga sa Pilipinas. Sabi ko kasi, kung ako ang gagawing spokesperson, mas magaling ako dito kay Franz Castro, kay Claire Castro. Hindi po kailangan ng ating mahal na Pangulo na alagaan siya dahil siya po ang dapat mag-alaga sa bayang Pilipinas na ginagawa po niya. Inaalagaan niya po tayong lahat, ginagawa niyang lahat ng kanyang makakaya kahit na magkasakit siya dahil ganun siya kabait, kagaling. Kaya na ganyan, hindi yung sasabihin mo na Amy. Amy. Sasabihin mo na wala nag-aalaga sa kapatid mo. Yung wala nag-aalaga sa kapatid mo, alam mo na wala nag-aalaga sa kapatid mo, kapatid ka, bakit hindi ka magpunta rito para alagaan siya, sinisiraan mo pa siya? Di ba kung ako si Claire Castro, mas magaling ako sa kanya. Look who's talking. Kung gusto mo talaga, sa tingin mo, wala nag-aalaga sa kapatid mo, di pumunta ka, alagaan mo. Hindi mo inaalagaan, sinisiraan mo eh. Di ba? Panis. Mahina ito si Claire Castro, mga-asar ka lang, hindi ka pa nakakaasar. Officer Claire Castro, wag daw gawing biro ang kalusugan ni Pangulong Marcos. Tigilan din daw ang pagiging komedyante dahil sa pagpapayo. Dagdag pa ni Castro, totoong pagkalinga raw ang kailangan ng isang taong may karamdaman. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na may diverticulitis siya o impeksyon sa bituka matapos ma-ospital noong nakaraang linggo. Nakuha niya raw ito sa stress at dahil na rin sa edad. Yun. Nakuha sa stress. Stress saan? Tanginan yan. Baka sa stress sa pagnanakaw ha. Sobrang dami na. Hindi na nila alam kung saan nilalagay pera. Ingat ha. Ingat, Presidente. Putang ina. Baka huling ano mo na yan. Huling ospital mo na yan ha. Ingat ka maigi. Walang hiya. Ito. Panoorin nyo yung tangang anak. Ito. Putang ina. Isa pa tong bobo. Ito gusto maging presidente ng Pilipinas. Pukin ang inan yan. Sa isang dahil nga may sakit yung tatay niya, pumunta siya sa isang piging ba tawag dyan? O sa isang okasyon na putang hindi siya handa, putang inan to. Ang lakas mo magnakaw, sabi ni Zaldico, tapos putya hindi ka handa kapag magsasalita ka sa harap ng mga tao. Sinabi daw niya may wipe, wala namang wipe to. Sabi ko nga putang ina, lakas talaga ng tama nito mga to, lalakas ng mga hablig, lalakas ng mga, sabi ni Amy, mga addict to eh. Ay na ganito kapag kalutang ka, kapag kasabog ka, araw-araw, putya ina may naiisip ka na hindi naman totoo. Ano yun? Putya may wife daw siya, wala naman siya asawa. Bobo ang putya. To, pakinggan natin tong balitan to. Biglang napatigil sa gitna ng isang speech si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Pinangunahan ng presidential son ang paglulunsad ng PBBM. Macho ah. Ito macho, parang lumulutang ah. Gabay ng bayan program sa Lawag City. Hindi kasi nakadalo sa event ang kanyang ama. Sa gitna ng kanyang talumpati, biglang napatigil at nahiya si Congressman Sandro. Nabanggit kasi niya mga katagang my wife. Nilinaw ng presidential son na binabasa lang niyang speech ng Pangulo. Diba? Alam mo yun? Ito yung sinasabi natin na
uncalled for or mga kabobohan, sabi ko sa inyo, this family is self-destruct. Oo. When you give them the microphone, they fuck up. When you give them something, they fuck it up. Pag binigyan sila ng trabaho, they fuck it up. Oo, this family is a fuck up. Oh, fuck up tong pamilya na to. Ibig sabihin salot, walang kwenta. Putang ina, mga sablay. Awantakin mo, ang daming nanonood sa'yo. Okay, hindi mo speech yan. Sana umpisa pa lang sinabi mo na, I didn't prepare any speech because biglaan yung pagpunta ko rito. I'll just read my father's speech for you. So, ibig sabihin, si Bongbong Marcos din, dahil nga nakasulat lahat ng kanyang mga pinagsasabi sa kanyang mga inaatinan, ibig sabihin, hindi sincere. Hindi sincero. Puro pambobola. Yung kanyang mga pinagsasabi kasi hindi galing sa puso niya, kundi galing sa saan? Sa papel. Sinulat ng mga tsuwariwap niya. So ito, tingnan niyo to si Sandrong Tanga. Si Congressman Sandro tungkol sa kanyang love life. Pero dati nang inamin ng aktres na si Alexa Miro na nagkaroon sila ng relasyon na tumagal ng 5 taon. Since I was young, I've been surrounded by educators. Since I was young, I was surrounded by educators. Yabang From my grandmother to my mother and now to my wife. Bear in mind, speech to ng tatay ko, hindi akin. Joke talaga sa kanila lahat. No? Sa tingin talaga nila, joke tong mga ganito. No? Hindi talaga sila seryoso sa trabaho. No? Puros katarantaduhan lang yung ginagawa nila. No? Parang pumunta lang sila dyan, iraos lang to, and then tapos. Wala sa puso. Yan yung sinasabi natin. Na kapag ka ikaw, hindi ka nagsisilbi para sa bayan, wala kang puso para sa bayan. Lahat sa'yo, optics lang. Katulad itong ginagawa nitong ulol na to, hindi ka nahiya. Oo, ang lakas ng loob mo kung magsalita ka dyan, kala mo ikaw may-ari nung mga salita, yung pala, puta, hindi para sa'yo. Naulol siya. My wife. Wala ka namang asawa. Putang ina, sabi nga nila, bakla ka eh. Hindi nila alam kung yung asawa mo, mister ba yan o misis. Kainan tong pamilya na to. Parang mga ulol eh. So ngayon, eto, nangyari sa kanya. Napahiya. Tapos, bear in mind, kasi speech ng tatay ko to. Speech pala ng tatay mo eh. Anong klaseng tao ka? Wala ka sariling opinion? Hindi mo kayang, ano ba to? Ano bang event to? Ganito. Hindi mo kayang, magsalita nang wala kang binabasa? Ibig sabihin, hindi kayo sincere sa mga posisyon, mga trabaho at mga pinaggagawa ninyo. Walang hiya talaga, no? Ganito nangyari sa Pilipinas. Putang ina, pag napapanood tayo ng ibang bansa. Puta, nakakadiri ito. At saka sigurado ako, kahit naman sinabi na ikaw muna umattend. Siyempre kahit naman paano, magpiprepare ka naman ng sarili mo, di ba? Ipiprepare mo yung sarili mo, maliligo ka, toothbrush ka. Ipiprepare mo man yung sarili mo, sir. Mahaharap ka sa tao tapos tinatarantado nyo yung mga tao. I have seen. Just making that clear. Ito namang mga ulul na to, tawa ng tawa. Tangin, dapat nga napahiya kayo Mantakin mo. Di ba? Dapat napahiya kayo dyan. Hindi kayo pinaghandaan. Humarap lang siya dyan. Hindi niya kayo pinaghandaan. Di man lang siya naghahanda ng speech na sarili niya para sa inyo. Yung mga ingot. I have seen the countless sacrifices that teachers make every day. Nasabog sinisigaw na siya, bobo. Tanga mo. Tangina ka. Generic na nga lang, mga teachers. Yung kakausapin mo Hindi sana yung experience mo sa mga teacher mo na lang yung kinuwento mo. Wala kang experience sa teacher mo. Hindi ka nag-aral. Yan lang mga inutil. Tapos tuwan-tuwa yung mga tao. Siya tuwan-tuwa rin. Putang ina. Sabi ko nga pare-pare sila mga tanga Putang ina, pabobo na ng pabobo talaga mga Pilipino. Diyos ko po. Ay, nako.